Attorney, paano maituturing na murder ang isang pagpatay? Ang evident premeditation na tinatawag ay isa sa mga qualifying circumstances na pwedeng gamitin para mas pabigitin ang isang homicide para sa maging murder. Ang isang mga halimbawa na to na qualifying circumstances is sinatawag na abuse of superior strength, na kung saan na gumamit ka ng labis-labis na lakas at puwersa para lamang patayin ng isang tao. Naririyan din yung tinatawag naman na treachery. Ibig sabihin ito ay ginawa ang pagpatay na merong pamamaraan na ginawa para makasigurado na hindi makakalaban ang isang tao ka lang papatayin. Ginapos, ito ay binaril sa likod ng kanyang ulo. Attorney, anong parusa sa pagpatay ayon sa batas? Ang murder ay pinaparusahan ayon sa ating batas ng reclusion perpetua, na ito ay may pagkakakulong ng 20 taon hanggang 40 taon. Ang homicide naman ay merong penalty na reclusion na temporal na from 12 years and 1 day to 20 years. Attorney, ano-ano ang paraan para mabawasan ang sentensya ng isang bilanggo? Ang ating batas ay nagbibigay ng konsiderasyon dun sa ating tinatawag na mga good conduct allowances ng mga tao na nakakulong at nagbibigay sa kanila ng reduction ng kinakailangan ng kanilang mga araw. Depende sa kanilang pakikitungo doon sa kapwa nila at pagsunod nila doon sa authorities nila. No? Meron din naman tayo tinatawag na mga process ng reprieve at commutation sa ating bayan, na kung saan ang mga tao na nagkasala, kahit sila ay life imprisonment or reclusion perpetua, maaaring mapawalang bisa yung penalty nila. Bagamat hindi naman napawalang bisa at nasabi na wala na silang krimen na ginawa, pero sila'y pinatawad sa kanilang mga ginawa at maaari silang mapalaya. Attorney, saan nagsimula ang prinsipyo ng pagpapatawad ng isang bilanggo? Ang prinsipyo ng pagpapardon at pagpaparol ng isang taong nagkasala ay isang tradisyon na at konsepto na natutunan natin sa Pilipinas mula sa isang Judeo-Christian understanding sa kasaysayan, na kung saan ang hari na katulad na kinakatawan ng isang presidente, para bang hari siya, ay maaaring magbigay ng kapatawaran sa isang tao sa kabila ng siya'y nagkasala. At this is a picture of how God could pardon us because of sa tinatawag na paglapit mismo at pagpli ng ating Panginoong Jesus para sa atin. So, the general rule is everybody is deserving to be punished, and the exception is the pardon ng Panginoon sa atin. Kasi kadalasan, minsan iniisip natin, karapatan natin na tayo ay patawarin ng Diyos. Pero ang hindi natin nakikita, yun palang exception dahil sa ating Panginoong Hesukristo.